Napakalaki po ng ginhawa at saya ang nararamdaman ko ngayon. Mas mapapanatag at makakatulog na po ako ng mas maluwag. Iyan ang unang nasabi ni dating Senator Leila de Lima matapos katigan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang kanilang petisyon na ibasura ang lahat ng mga ebidensya na inihain ng panig ng prosekusyon sa kanyang huling drug case. Sa naging desisyon ng korte, nangangahulugan na napawalang sala na ang dating Justice Secretary. Ayon kay de Lima, patunay lamang ito na inosente siya at tulad ng paulit-ulit niyang sinasabi, gawa-gawa lang ang mga kasong isinampas sa kanya ng nakalipas na administrasyong Duterte. You know, with the grant of our demurrer to evidence, which is tantamount to acquittal, that means I am now completely free and vindicated. It's very liberating. Ang naturang korte rin na nagpahintulot kay de Lima na makapaglaga ng 300,000 pisong piyansa noong Nobyembre para sa kasong conspiracy to commit drug trading. Inakusahan si de Lima ng pangungunsinti na magamit ang National Bilibid Prison sa bentahan ng mga droga. Ipinabasura din ng korte ang mga ebidensya laban kay de Lima sa unang drug case nito noong 2021. At noong naman Mayo 2023 ay pinawalang sala siya nang bumaliktad ang star witness ng prosecution si dating Bureau of Corrections Chief Rafael Ragos at sunod-sunod na ang pagbawi ng kanilang testimonya ang iba pang mga testigo. Halos 7 taon na nakulong si de Lima at naging hostage victim pa ito sa loob ng kanyang selda sa PNP Custodial Center sa Camp Crame noong Oktubre 2022. Despite the pain and the injustice of it all, I confronted the charges head-on and I went through and endured the whole process. Nagbigay din ito ng kanyang mensahe kay dating Pangulong Duterte na paulit-ulit niyang itinuro na utak sa mga gawa-gawang kaso para siya ay makulong. Kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Maraming pamilya ang naulila. Yung iba nga hindi nga pinatay pero nabubulok naman sila sa mga kulungan dahil sa mali at baluktot na pagpapatupad ng batas. Isa po ako na nakadanas niyan na walang katuturang pagpapakulong. At sabi pa niya naniniwala siya na masaya para sa kanya ngayon ang yumaong Pangulong Noynoy Aquino na ginugunita ngayong araw ang 3 taon ng kamatayan. In fact, this is such a meaningful time for me also because it coincided with the 3rd death anniversary of the former president, Benigno S. Aquino the third. How about si Pinoy. So namimiss ko nga po. I'm sure he was with us sa courtroom kanina. Wala pang planong politikal si de Lima, partikular na ang pagsabak sa senatorial race sa eleksyon sa susunod na taon. Ngunit anya, maaring bumalik siya sa abogasya habang nagsisilbing tagapagsalita ng Partido Liberal. Jan Scosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.